At may ipinanganak sa kaniya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. At ang kaniyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo at 500 magkakatawang na baka at 500 asnong babae at isang totoong malaking sambahayan na ano ba ang lalaking ito ay siyang dakila sa lahat ng mga anak sa silanganan. So, kilala siya. Kilala siya. Ibig sabihin, mayaman siya nung panahon na yon, sa kanyang kapanahonan. Ngunit nung dumating yung trial sa kanya, ang sabi dito kasi dinaluhok ang lahat ng kanyang pag-aari. Nung dumating yung trial sa kanya, ang sabi sa 120 ng Job, nang magkakayo bumangon si Job, at hinapak ang kaniyang balabal, at inahitan ang kaniyang ulo, at nagpatira pa sa lupa, at sumamba. So kung sa panahon natin ngayon, mawalan ka lang ng anak mamatayan ka lang ng anak, ang sisisihin mo na ang Diyos. Mawalan ka lang ng kabuhayan, mawalan ka ng trabaho, ang sisisihin mo ang Diyos. Bakit? Hinahayaan ng Diyos na mangyari sa buhay niya. Pero hindi ganoon yung ginawa ni Job. Ang sabi sa 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad akong babalik roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang aalis. Purihin ang pangalan ng Diyos. Sinisi niya ba yung Diyos? Sa kabila ng mga hirap na kanyang dinanas? Hindi niya po sinisi. Ang sabi sa 22, sa lahat ng ito, ay hindi nagkasala si Job, ni inaring mang ang Diyos. Nawala siya ng ari-arian. Yung asawa niya, tinakul siya. Nawalan siya ng mga anak. At take note, nagkasakit pa siya. Sa chapter 7, ang sabi dito, wala bang kapanahunan ng kaguluhan ng tao sa ibabaw ng lupa? Namnamin natin itong word na ito, yung unang stanza. Sabi niya, nagsasalita si Job rito, wala bang kapanahunan ng kaguluhan ang tao sa ibabaw ng lupa? So, hindi ba dumadanas ng kaguluhan yung tao sa lupa? At hindi ba ang kaniyang mga kaarawan ay gaya ng mga kaarawan na nagpapaupa? Dahil mahirap ito, pag ikaw ay nagpapaupa, ang sabi sa 2, nagaya ng alipin na ninanasa ang mainam, ang lilim, at gaya ng nagpapaupa na tumitingin sa kaniyang mga kaupahan. Gayon ako ngayon, sabi ni Job, pinagdaanan ang buwan na walang kabuluhan at mga gabing nakaiinip ang itinakda sa akin. Ito na yun, sinasaysay niya yung kahirapan na kanyang sinasabi. Pag ako'y nahihiga, aking sinasabi, kailan ako babangon? Dinalaki ko po ito na nakaraan. Sabi niya, pag ako nakahiga, kailan ako babangon? Bakit? Dahil ang sakit ng katawan niya, puro sugat. Pag ako'y nahihiga, aking sinasabi, kailan ako babangon? At nakadaan na ang gabi. Ako'y puspos ng pagkabalisa hanggang sa pagbubukang liwayway. Sa gabi hindi ako makatulog. Hanggang dumating ang umaga, gising pa rin ako. Ano yung dahilan? Bakit hindi siya makatulog? Sabi sa 5, ang aking laman ay binibihisan ng mga ukod. Yung kanya laman binibihisan ng mga ukod. At ng libag na alabok. Ang aking balat ay namamaga at putok-putok. Kaya nga sabi niya sa verse 4, pag ako'y nahihiga, sabi niya, gusto ko bumangon. Bakit? Napakasakit. Dahil pagang-paga yung aking mga laman. Pero mo kung namamaga yung katawan mo, tapos ihiga ka. Kaya sinasabi niya, gusto kong bumangon kasi ang sakit. Ang sabi niya, ang aking balat ay namamaga at putok-putok. Ang sabi dito sa 2:7, pinaliwanag ko dito kung gaano ang kanyang sugat ko kasi, ang bukol na tumubo kay Job ay mula ulo hanggang sa talampakan. Kaya yung sabi niya,
ang katawan niya ay nabibilisan ng ubod at yung kanyang balat ay namamaga. Kaya nga sabi niya, pag ako inihiga, kailan ako babangon. Nagbubukang liwayway na dagdaan na yung gabi, hindi pa rin siya makatulog. Gaano kahirap yung dinanas mo sa kabila ng nawalan. Hopeless to. Yung ginawa, yung nangyari kayo, wala na talaga siyang pag-asa. Pero anong ginawa niya? Sinisi niya ba yung Diyos? Hindi. Kaya sa anumang bagay na pinagdaraanan natin sa buhay ngayon, anumang estado, anumang problema na pinagdaraanan natin ngayon, pinansyal, kalusugan, ito yung gawin natin, ilapit natin sa Diyos. Wala naman tayong ibang malalapitan kundi ang Diyos. Dahil siya ang may kontrol ng lahat ng mga bagay. Dinala kayo ni Brother Nahom. Ginawa ang lahat ng bagay dahil sa ating Panginoon Kristo. Sa Diyos tayo umasa. Sa Diyos tayo lumapit. Ano po? At huwag po natin sisihin ng Diyos sa kabila ng mga negative na nangyayari sa ating mga buhay. Huwag natin siyang questionin dahil ang sabi ng Biblia, mas mataas ang aking kaisipan kaysa sa kaisipan ng tao. Ano po? Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Genesis 17 verse 1 po ang talata. Ito yung ginawa ng apostol na si Pedro. Nanalangin din siya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Acts, may bago ba? Sana po makakasumpong ay pili mo pang-ibasa. Kaya nga si Pedro ay ingatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningas na lumalangin sa Diyos patungkol sa kanila. Salamat po. Acts chapter 12 verse 5. Sabi ko dito, ang tagpupukosing ito ay si Apostol Pedro. Nakakulong. Dahil sa kapangaral sa ating Panginoon Kristo, ikinulong si Apostol Pedro. Ito yung matatandaan nyo pag binasa nyo yung buong Book of Acts. Yung, ano pong tawag dun sa rehas? Yung rehas na malalaki. Nakalabas sila doon. Dahil maningas na dumalangin ang kanyang mga kapatiran doon sa iglesia. Nakaligtas sila dito. Dapat pinabukasan. Papatayin sila dito eh. Sila Apostol Pedro eh. Ang sabi dito, kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan datapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. So, prayer. Yun po talaga ang the best para sa lahat na pinagdaraanan na trials ng mga tao. Yun lang. Prayer lang. Ano yung solusyon sa mga trials? Ito, yung manual na ginawa ng Biblia, ginawa ng mga apostol. Dumalangin sila sa Diyos at umasa na sila ay nilingin. Pangatlo, Apostle Paul. Doon siya ay nanalangin, nakabilanggo. Nasa Acts pa rin po siya. Pwede po makibasa muli. 16 verse 25. Datapwat na maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila ay pinatitinggan ng mga bilanggo. Salamat. 16:25. Ang tagpong ito, nakakulong din. Si Apostol Pablo, kasama si Silas. Silas. Kasama si Silas. At sila ay kinulong dahil sa kakapangaral sa ating Panginoong Kristo. Pero, ang sabi dito, datapwat ng maghating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin. Sa lahat ng trials na kanilang pinagdaraanan, sila ay patuloy na dumadalangin. Sila ay nanalangin. Ano po? Datapwat ng maghating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos at sila ay pinakinggan ng mga bilanggo. Yan. So, sa madaling sabi, ang solusyon sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga trials sa ating pinagdaraanan ay
lumapit sa Diyos at patuloy na umasa sa Kanya.